Hello, Sagittarius, Sun, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first card ni Sagittarius, we have the Nine of Pentacles. Ayan. So, si Nine of Pentacles, this is really beautiful energy, Kasi si Nine of Pentacles, this is abundance and prosperity. So, napakaganda nito kasi bunga to ng pagsisikap mo. This is the fruit of your labor. Kaya, kumbaga, this is, super very sweet victory ito para sa'yo. Diba? Kasi pinaghirapan at pinagtsagaan mo at ngayon, papasok na, babalik na sa'yo yung return of investment mo or yung fruit of your labor, 'di ba? Kaya entitled ka na, enjoy mo 'yan, savor mo 'yan. I-treat mo naman sarili mo kahit kahit massage, kahit magpa-spa, 'di ba? Kahit ano, kahit simpleng bagay na maiti-treat mo naman yung sarili mo, gawin mo 'yan para sa sarili mo. Okay? Kasi para lang naman na ganahan ka, 'di ba? Mas lalo ka pang ganahang magsipag, magtiyaga sa mga ginagawa mo, 'di ba? So, ano na 'to, finally, 'di ba? You will be experiencing that tawag dito, financial comfort, tsaka financial freedom. Magagawa mo na ngayon yung mga gusto mong gawin, mabibili mo na yung gusto mong bilhin, yung mga ganyan. So, we have the moon. Related ito sa bawat isa for sure. Kasi si Two of Swords, decision making ito, pero nakatakip ang mata, 'di ba? May mga tali. So, ibig sabihin nito na parang ayaw mo pang ilabas kung anong nasa isip mo, 'di ba? Maaaring meron ka ng konting idea kung ano yung magiging desisyon mo, pero ayaw mo tong ibigay pa, ayaw mo tong ilabas pa, ayaw mo tong i-express pa. Okay? Kaya maaari ng iba sa inyo dito is maaaring ang iba sa inyo rito is going to step back muna. Kumbaga, atras ka muna. Hindi ka muna magdedesisyon. Hindi pa malinaw sa isip mo. Ayaw mo pa. Now, in other words, maaaring you are choosing not to make a decision yet. Okay? So, kung ano man ang rason mo dyan, ayaw mo lang. Ayaw mo pa. So, and with the moon, ano din ito mensahe din sa inyo na kung meron kang desisyon na kailangan gawin, wag muna. Wag muna. Okay? So, kaya siguro din, yun yung nararamdaman mo, ayaw mo pang magdesisyon kasi nga, maaaring nakikinig ka sa divine guidance na sinasabihan ka ng universe na this is not the perfect time for you to make that decision. Kasi nga, maaaring malabo pa ang lahat. Maaaring hindi mo pa may mga bagay or may mga, detalye pa siguro na hindi mo pa nalalaman, hindi mo pa nadidiskubre na siyang makakatulong sa iyo na makapagdesisyon kayo ng tama. Kaya siguro kumbaga parang pinipigilan pa kayo rito because this is the right time, 'di ba, na magdesisyon ka. 'Di ba nga kung meron din kayong mga desisyon na kailangang gawin, yung best time na magdesisyon kayo is when you are kalmado. Yung relax ka, kalmado ka, nasa tamang wisyo ka. Yung mga times na hinding-hindi ka dapat gumawa ng kahit anumang klaseng desisyon is when you're sobrang happy ka. Yung masaya ka, no? Sobrang masaya, sobrang malungkot, galit, 'di ba? Mga confused. Yun ang mga time, yung mga pagkakataon na iiwasan ninyong gumawa kayo ng desisyon kasi for sure pagsisisihan mo lang kung ano man ang gagawin mong desisyon. Okay? Kaya ngayon, 'wag muna kasi parang ikaw mismo nagre-resist ka no, na hindi pa ngayon ang panahon. So, 'wag mong pilitin at 'wag kang magpapilit, 'di ba? Kasi baka mamaya may pumupuwersa sa'yo na, "Sige na, desisyonan mo na 'to, ngayon na," ganyan. So, 'wag kang mag-gi-give in diyan kasi pagsisisihan mo lang 'yan. So, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads kasi malaking bagay po yun sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Okay? So, the energy is gaining momentum which is really good kasi maaaring kumbaga, determinado ka na ngayon. No? Maaaring determinado, excited ka, no, na
magawa mo kung ano man ang mga bagay na ito na dapat mong gawin, 'di ba? Nararamdaman mo na there's going to be a positive outcome, positive effect kung ano man ang mga gagawin mo rito. So we also have the end of a tough cycle approaches. So this is good, 'di ba? Kasi kumbaga kung ano man ang hirap na maaaring pinagdadaanan mo, challenging situation na pinagdadaanan mo, you are coming up with a solution na. Kumbaga, malapit mo nang ma-solve ang problema, malapit mo nang mahanap yung way out, no, sa sitwasyon mo. Kumbaga, ah, konting kembot na lang, 'di ba? Masosolusyunan mo na 'to. Konting kembot na lang, konting kurap na lang, kumbaga, you will be able to rise above, 'di ba, your situation at magtatagumpay ka na. We also have don't let pride get in your way. Alam mo kung bakit? Yung pride nakakasira ng relationship, nakakasira ng samahan, ng pagkakaibigan, ng romantic relationship, ng kahit anumang klaseng samahan. Nakakasira yung pride na yan. Kaya as much as possible, wag mong hayaan na yan talaga ay sumingit sa iyo. Yan talaga ay wag mong hayaan na yung pride ang tumayo in between you and a very beautiful relationship, 'di ba? Or a successful relationship kasi walang ano 'yan, hindi magkakaroon ng magandang epekto 'yan sa buhay mo. So communication is key, no? At instead na pride ang pairalin mo, 'di ba? Bukasan mo yung communication lines ninyo na kung sino man ang kunyari, meron kang kaaway, meron kang kadiskusyon, meron kang hindi pagkakaintindihan with another person or a group of people. So instead na tumahimik ka, dedma ka, wala kang pakialam, 'di ba? Kasi nga umiiral yung pride. So instead na 'yun ang i-project mo, buksan mo ang communication lines ninyo. Maaring hindi naman makakabawas ng iyong pagkatao if you're going to act as the bigger person sa sitwasyon, 'di ba? Kasi 'di ba mas maganda yung maayos lang ang samahan, 'di ba? Yung walang kaaway, walang kadiskusyunan, 'di ba mas maganda lang ang gano'n kasi nakakapag-relax ka. Tsaka mas maganda ang flow ng energy sa buhay mo kung everything is all right, 'di ba? Walang kaaway, walang kasamaan ng loob. Kaya maaari 'no na baka yun ang dapat na i-project ninyong energy sa ngayon. Makipag-communicate ka, i-communicate mo yung totoo mong nararamdaman. Kung gusto mo na mag-sorry ka, then mag-sorry ka. Kung gusto mo na alamin, no, sa taong eto na nakasamaan mo ng loob, kung ano din ang nararamdaman niya towards you, then maglakas ng loob ka na makipag-usap, 'di ba? Para magkaayos kayo rather than mas humaba pa ang panahon ng pag-aaway, 'di ba? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.